buhay ay dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Batong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Sa lahat ng mga nakikinig, sa aming mga magulang at mga kapatid, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya, at amin din pong nakilala kung sino ang Amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay.
Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay na kung saan ang lubusang pagdedepende sa Amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawa ng kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa Amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa Kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po'y nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang Amang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po'y nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa sinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po, wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa Amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon kung paano ang ginawa ni Pablo, ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Jesucristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming physical na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. Ngayon po ay labis naman ang aming katuwaan dahil ang Diyos ay nagbigay na naman ng oras para muling pag-aralan ang kanyang mga salita na tinalakay natin. Ito po yung hiniling sa atin na John 2:1 hanggang 11, na kung saan ang natalakay lamang natin ay ang unang bersikulo. Kaya ipagpapatuloy po natin, kung maalala ninyo, noong nakaraang Sabado, ito pong unang bersikulo ay basahin ko muli. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Ipinaliwanag ng Diyos, kanyang ipinahayag sa atin kung anong ibig niyang sabihin. Doon pala sa ikatlong araw bago nangyari yon, meron pang pangyayaring naganap sa una at ikalawang araw na kanyang sinabi sa Hosea 6, magmula 1 hanggang 2, kung saan sinasaktan niya ang kanyang pinili. At pagkatapos naman, kanya rin itong ginagamot. Yun po pala ang katumbas ng isang lalaking nanliligaw sa isang babae. Kung gagamitin nga natin ng ating kaisipan, hindi mo sasabihin ganun nga. Pero ayon sa Diyos, yun ang panliligaw niya sa tao para maging asawa niya ng kanya itong may kasal. Dahil nga nalaman po natin ang Diyos ang siyang asawang lalaki, at ang pinili naman ng Diyos, babae man to o lalaki, yun naman ang asawang babae. Kaya sa una at ikalawang araw, nanligaw ang Diyos. Sinaktan niya ang tao, at ang tao ay nagpakababa. Kaya sa ikatlong araw, doon naman niya binuhay ang tao na nagpakababa. Katumbas po ito ng pagkabuhay ni Lazaro, ng bigyang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, na tumutukoy pala sa tunay na born again.
Kaya sa pagkakaroon ng buhay ng tao, ay maaari na siyang ikasal ngayon ng Diyos. Kaya ngayon po ay itutuloy natin ang pagtatanong sa Panginoon dito sa 1:2, versikulo 2. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Kung tatanungin po natin ang tao kung anong ibig sabihin nito, ang isasagot niya, napakadali naman yan. Inanyayahan lang o ang Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad sa kasalan, ganoon lang. Pero dahil ang mga salita ng Diyos ay mayroong mga mensaheng gustong iparating sa kanyang mga pinipili o sa mga taong nagpapakababa sa kanya, tayo po'y magtatanong sa Panginoon kung bakit sinabi niya itong inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Panginoon, ano po ang ibig ninyong sabihin dito? Mga taga-subaybay at mga kapatid na nakikinig sa programang ito. Tungkol po naman dito sa pagdalo ng ating Panginoon Jesucristo at ng kanyang mga alagad dito sa kasalan. Kung titingnan po natin ang pangyayaring ito, sila'y nakikisa sa kaligayaang naganap sa kasalan. Kung mawawariin natin sa ating kapanahonan ngayon, kung mayroong tumatanggap sa salita ng Diyos, tayo'y nagiging maligaya. Pag siya'y nakita natin o kaya nabalitaan lang natin, parang kasalo na tayo sa kaligayaang nadarama nila. Noon po kapag binabasa ko ito, ang sabi ko, naanyayaan din ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad. Ganyan na lamang po ang aking nakikita. Pero nang magpakilala po ang Panginoon, malaki ang kaibaan na ibinigay sa amin. Ito pala ay napakalaga dahil dito po namin nakikita ang buhay na salita ng Diyos. Kung makikita mo sa iyong sarili na ikaw ay mapalad dahil naanyayaan ka sa kasalan, at ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang alagad ay sila rin ay naanyayaan, doon mo makikita na kung ikaw bago ka nakarating sa kasalan, spiritual po ito, iba-ibang pagsubok ang iyong dinaanan, iba't ibang tukso ang umarang sa iyo. Ganyan mo palang makikita ang dinaanan ng ating Panginoon at ang mga alagad. Sila rin pala ay dumaan sa mga ganyang pagsubok. Kaya, hindi po pwedeng hindi mo pasalamatan ng Diyos. Dahil dito nakikita mo na buhay nga ang salita. Kung nangyari sa iyo yan, nangyari sa mga hindi lamang sa ating Panginoon o sa kanyang malagad, kundi nangyari mula Genesis hanggang Apokalipsis. Iyon pala ang mangyayari bago ka makarating sa espiritual na kasalan. Ngayon po sa kapahayagan ng Diyos ay kanyang ipinaliwanag sa atin kung paano siya mag-anyaya. At ipinakita din po niya hindi pala lahat ng tao ay naanyayahan sa kasalang kanyang ginagawa. Lumabas po dito ang mga naanyayahan lamang pala yung mga taong sinaktan ng Diyos at kanyang ginamot at binuhay sa 3 araw. At ikinasal din sa Diyos. Wala palang ibang pwedeng anyayahan ng Panginoon kung hindi yung mga nakaranas ng mga pananakit niya, pagbibigay niya ng buhay, at yung mga ikinasal lamang niya. Baka po sabihin ng mga ibang tagapakinig natin kung bakit sinasabi natin ang mga naanyayahan lamang dito ay ang mga ikinasal ng Diyos, yung kanyang mga sinaktan. Bakit nandito ang Panginoong Jesucristo? Huwag po nating kakalimutan na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay dito sa lupa, siya po ay nagtataglay ng 2 papel. Ang isa po riyan ay ang papel ng anak para ipakita ang daan bilang panganay. Kaya dito po sa tinatalakay natin, nandoon ang presensya niya para ipakita ang daan na siya'y naanyayahan din pero sa kanya pong papel na anak. Dito po sa 1:2 magmula 3 hanggang 5, tignan po natin kung ano ang ibibigay na paliwanag ng Diyos sa atin bilang pagkain po natin. Babasahin ko pong muli.
At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Kapatid, noong tayo'y nagdedepende pa sa mga tao, lalong-lalo na sa ating sariling unawa o sa ipinapaunawa sa atin ng ating mga mangangaral, ano ang ipinaintindi nila sa atin tungkol dito? Sa akin pong nakagisnan reliyon bilang Katoliko, ito po ang pundasyon ng aming reliyon. Tungkol kay Virgin Mary, kung ano man ang aming kailangan o panalangin, dumadalangin kami kay Virgin Mary. Kung ano man ang gusto namin ipanalangin sa Diyos, dumadaan muna kami sa Kanya. Dahil alam namin, si Virgin Mary, ang ina ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi pakinggan ng Diyos ang aming panalangin kung dumaan kami kay Virgin Mary. Yun po ang aming pundasyon sa aming reliyon. Nang hindi pa po ako nagbabasa ng banal na aklat, kung ano po ang narinig nating unang nagpatuto sa kapatid, yun po ang aming ginagawa. Kaya ano man ang hingin namin, inihingi namin sa pangalan ng ina, si Maria, Birhen Maria. Pero nang makasama ko po ang mga nagbabasa ng banal na aklat, ito po ang ating itatanong sa Panginoon. Ito po ang nabasa ko. Ako po ay nagkaroon ng malaking katanungan. Tiwalang-tiwala po ako ano man ang hingin ng ating ni Birhen Maria o ano man sabihin niya, kanyang gagawin. Pero bakit nung dito sinagot niyang babae, anong pakialam ko sa iyo? Nagkaroon po ako ng malaking katanungan at doon ko naitanong sa aking tagapagturo, Pentecostal Charismatic. Ang sabi niya, tama yan Brad, sabi niya. Umingi tayo hindi na sa kanyang ina, kundi umingi na tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kami po, anuman ang hingin namin, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo namin inihingi. Hindi na namin inihingi sa kanyang ina. Yun po ang nakita ko, nalaman ko nung ako po, hindi ko pa kilala ang Panginoon. Ako po ay isang oneness na kung paano narinig ninyo dun sa kapatid na nagsalita na nauna sa akin, nakasama ko na ngayon, ay ganun din po ang nakukuha namin sa oneness noon. Pag meron kaming hinihingi sa Panginoon, hindi na po kami dumadaan pa kay Maria, katulad ng mga doon sa matandang sekta. Kaya para bang sabi namin medyo maganda na yung pagkakilala namin ngayon sa Diyos, mas asensyado kami kaysa mga nauna. Kaya ngayon po, kami ay kung humingi kami sa Diyos, pinapadaanan namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagkatapos po naming inihayag kung ano ang nalalaman namin nung bago kami nagpakababa sa Diyos o bago naming nakilala ang tunay na Diyos, yun po ang aming nalalaman noon. Pero ngayon pong nakilala na namin ang ating Panginoong Jesucristo, iniintay po namin kung ano ang paliwanag ng ating Panginoon dito po sa ating itinanong kanina. Pansinin po natin itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo matapos sabihin ni Birhen Maria sa kanya na wala silang alak. Ang sabi po niya, babae, anong pakialam ko sa iyo? Bagamat sinasabi ng mga tao si Birhen Maria ay siyang ina ni Jesus, pero sa ating Panginoong Jesucristo, bakit ang tawag lang niya dito ay babae? Bakit hindi ina o nanay? O anumang tawag na pwede nating sabihin, nirerespeto niya si Maria bilang kanyang ina? Parang walang respeto rito ang ating Panginoong Jesucristo. Babae lang ang tawag niya kay Birhen Maria. Sa mga nagdaan po nating pag-aaral dito sa ating Bible Study on the Air, natalakay po natin ang dalawang kasalanan ni Eva.
Ito po ay ang spiritual na kasalanan at yung physical na kasalanan. At nang lalangin ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, ang tinutukoy po pala sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo bilang tupa. Kaya ang tao noon, siya ay tupa. Pero nang dahil nga dun sa physical na kasalanan ni Eva, ang tao ay naging kambing. Ang patunay po dito ay ang sinabi ni Haring David na nang siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, siya ay makasalanan na. Basahin po natin dito sa awit 51:5. Nandito po ang awit 51:5. Narito, ako'y nanyuhan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Kaya pagkatapos po ng naging physical na kasalanan ni Eva, ang naging likas na kalagayan ng tao ay kambing sa harapan ng Diyos. Sa kanyang pagiging kambing, kung ipapanganak ng tao sa katauhan ni Birhen Maria, kung ipapanganak si Hesukristo kay Birhen Maria, magiging kambing din si Hesukristo. Pero wag po natin kakalimutan, tupa ang ating Panginoong Hesukristo. Ang lumabas po pala ay hindi ginamit ng Diyos ang ovum ni Birhen Maria, kundi isang fetus ang inilagay ng Diyos doon sa bahay bata ni Birhen Maria. Si Birhen Maria lang pala ang nagsilang sa Panginoong Hesukristo. Isinilang niya ang Panginoong Hesukristo, pero hindi niya anak dahil hindi nagamit yung kanyang ovum. Kaya si Birhen Maria po rito ay surrogate mother lamang. Bigyan lang po natin ng linaw yung ibig sabihin ng surrogate mother. Ito po yung sa science na tinatawag na test tube baby, na fertilized na po siya, na hindi pwedeng palakihin ng talagang ina. Kaya ililipat po yung fertilized na baby, buo na po siya, pa-develop na lang po sa ibang tiyan ng babae. Kaya ang nangyari po kay Birhen Maria, nung ilagay po ng Diyos ang fetus ni Hesukristo, walang kinalaman yung egg ni Birhen Maria sa pagbuo dahil buo na kagad si Hesukristo nung ilagay ng Diyos sa bahay bata ni Birhen Maria. Yung pong narinig ninyo, karaniwan ng nangyayari sa ating panahon. Kaya maliwanag po ngayon kung ano ang relasyon ni Hesukristo kay Birhen Maria. Masakit man pong tanggapin kahit sinasabi ng mga taong si Birhen Maria ay ina ni Hesukristo pero surrogate mother lang pala. Kaya pala tinawag niyang babae dahil hindi niya ina. Kapatid, pagkatapos nating narinig kung ano ang ibig ipakita ng Panginoon tungkol doon sa ating itinanong kanina, ano naman sa spiritual ang pwedeng sabihin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Gusto ko pong pansinin ninyo itong 1:2 versikulo 3. Dito kasi sa Tagalog, ang sabi po dito, at nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Parang dito, meron na silang unang alak na ibinigay at naubusan lang. Pero kung babasahin po natin doon sa English ng King James Version, ang lalabas, ang sinabi lang ni Birhen Maria, walang alak. Totally wala. Yun po ang pagkakaiba na sinabi ni Maria, ang napunan niya doon sa selebrasyon, walang alak. Kaya ano kaya itong sinasabi o napunan ni Maria na walang alak doon sa selebrasyon? Dahil ang alak ay parte ng pagdiriwang para sumaya ang selebrasyon. Kaya naghahanap ngayon si Birhen Maria ng alak. Kung unawain natin kung ano ang hinahanap na alak dito ni Birhen Maria, ito yung nalalaman nating alak katulad ng whiskey, brandy, yung mga iba-ibang klase ng alak. Pero sa harapan ng Diyos, kung ano ba talaga ang alak na hinahanap ni Birhen Maria, alam po natin
ng huling hapunan ng Panginoong Jesucristo ay kumuha ng kopa at sinabi niya sa kanyang mga alagad kung saan yung kopa ay mayroong alak. Ang sabi niya, ito ang simbolo ng aking dugo. At sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, doon natupad yung testamento. At sa pagkakatupad ng testamento, doon naging available ang banal na Espiritu. Kaya kung titignan po natin, yung alak na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang tumutukoy sa banal na Espiritu. Kaya ang hinahanap ngayon ni Maria, ang banal na Espiritu. Bakit kaya hinahanap ni Maria ang banal na Espiritu? Huwag po nating kakalimutan, ang banal na Espiritu ang siyang naghahayag doon sa titik sa mga salita ng Diyos. Yun ang nagbibigay mensahe para maunawaan yung titik sa mga salita ng Diyos. Kaya dito po sa piging, kung saan mayroong tinapay, yun ang tumutukoy sa titik sa mga salita ng Diyos. Kaya ang napuna ni Maria, bakit wala pang kapahayagan ng Diyos dito? Bakit wala yung pangalawang saksi? Dahil ang titik ang siyang unang saksi sa mga salita ng Diyos. Ang ikalawang saksi ang hinahanap ni Maria, ang banal na Espiritu, na siyang kapahayagan ng Diyos doon sa titik. Na madalas din po ninyong marinig sa amin na hindi sapat ang titik sa mga salita ng Diyos, kundi kailangan ang kapahayagan ng banal na Espiritu dito sa titik na binabasa natin sa banal na aklat. Yun po ang hinahanap ngayon ni Maria. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 6:63, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Hindi po ito physical na buhay. Hindi yun ang tinutukoy ng ating Panginoon, kundi ang spiritual na buhay. Dahil buhay na yun eh. Kaya ang sabi niya rito, ang buhay, yung spiritual na buhay na hinahanap ngayon ni Birhen Maria. Dito po sa English, sa verse 3, basahin ko po. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Dito po, nakikita po natin na bagamat na kasama na po yung mga alagad, si Maria at Jesucristo sa kasalan, bigla po nating nakita na ang mga nagsipagdalo sa kasalan, sila ang nagkusang hanapin ang alak at nahalata ito ng ating Panginoon. Kaya sinabihan niya, wala ngang alak. Kung maalala po natin yung mensahe ni Marta at saka ni Maria, wala pong ginawa si Maria kung hindi maghintay sa ating Panginoon. Pero si Marta, busy sa pagsisilbi sa mga bisita. Para po ang ibig sabihin ng Panginoon dito, huwag po tayong mag-obliga sa Kanya dahil kasama na po tayo sa kasalan. Para po bang nagmamalaki po tayo na obligasyon niya na bigyan niya tayo ng spiritual na mensahe. Kailangan po manatili po yung pagpapakumbaba para patuloy po niya tayong gagabayan. Ngayon po ay nahayag sa atin na kailanman pala hindi mo pwedeng utusan ng Diyos. Bagamat humihingi ka, pero ang lumalabas ay inuutusan mo pala siya. Dahil nalalaman naman ng Diyos kung kailan Kanya po pwedeng bibigyan. Kapag ikaw ay mababa lamang, doon ka lang niya bibigyan ng kapahayagan na tumitipo sa alak. Sa ibang estado mo, kung hindi ka mababa, ay hindi ka niya bibigyan kahit hingi ka ng hingi sa Kanya. Kaya kung hihiling lamang tayo sa Diyos na para bang inuutusan lamang natin siya, ang isasagot niya sa atin ay itong nasa John 2:4. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Nalalaman po naman natin na ang Diyos kailanman ay hindi pwedeng magbigay sa mga taong hindi nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya ang oras lamang pala ng Diyos para magbigay dun sa humihingi,
kapag nakikita niya itong mababa sa kanyang harapan, doon lamang niya bibigyan. Kaya nasa tao pa lang ang unang hakbang para siya mabigyan ng Diyos. Kailangan muna siyang magpakababa o magpakasanggol sa kanyang harapan. Humihingi sa Diyos. Ang ibig palang sabihin ng Panginoon sa salitang ang aking oras ay hindi pa dumarating ang iyong pagpapakababa. Hindi ka pa nagiging mababa sa aking harapan, kaya wala akong pakialam sa iyo, wala akong ibibigay sa iyo. Pagkatapos pong ipinaliwanag ng ating Panginoon ang itinanong natin sa John 2:4, ito naman pong John 2:5, ano naman kaya ang ibibigay ng ating Panginoon ngayon? Ganito po ang sinasabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Yun po ang tinutukoy dito sa John 2:5. Kung doon po sa John 2:4 ay hindi oras ng pagpapakababa ni Birhen Maria, kaya hindi siya binigyan ng Diyos katulad ng hinihiling niya sa Panginoong Jesucristo. Dito po sa John 2:5, parang natauhan na dito si Birhen Maria. Dahil ang sabi nga niya, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Ito pala ay sumisimbolo sa pagpapakababa ni Birhen Maria. Siya po ay nagpakasanggol na dito sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya willing na siyang sumunod sa lahat ng ipag-uutos o sasabihin ng ating Panginoon. Kaya dito po sa tagpong ito, meron nang nakikita ang Panginoong Jesucristo nakababaan kay Birhen Maria. Pagkatapos pong ipinaliwanag ng ating Panginoon ayon sa kanyang paliwanag, ito pong sa 2:5, ano naman kaya ang pwede nating, siguro po maganda ibahagi muna ng ating kapatid kung ano ang nakuha nila dito sa 2:6 hanggang 8. Pero bago po natin ibahagi yan, babasahin muna ng ating kapatid. Nandito po ang 1, 2, 6 hanggang 7. Meron nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugalian ng paglilinis ng mga Hudyo, naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. Dito na po sa 8. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan at kanilang iniharap. Kapatid, nang hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon at nagdidepende pa tayo sa mga tao, ano ba ang katuruan na itinuro sa atin o anong pagkaalam? Itong ating itatanong sa Panginoon ngayon sa 1, 2, 6 hanggang 8. Sa akin pong nangagis ng reliyon sa matanda sekta, kung paano po ito nabasa, ganon din nila ito pinaliwanag. Ito po ay sinasabi nila isang malaking milagrong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapatunay na siya ay makapangyarihan at tunay na anak ng Diyos. Ako po yung oneness na nagpatuto kanina. Ang alam ko po, ang aming tagapagturo ay isang magaling na tagapagturo sapagkat halos memorya niya ang Biblia. At siya po ay nagpapaliwanag ayon sa kanyang sariling unawa. Kaya sabi ko, talagang ito na, kako ang totoong denominasyon, ang oneness, sapagkat natagpuan ko rin ang hinahanap kong tagapagturong magaling. Subalit ang pinagtatakan ko po, kung bakit itong mga talatang ating binasa ngayon, hindi po ipinaliwanag ito ng tagapagturo namin. Yun po ang aking pinagtatakan, kaya nagtaka po ako kung talagang siya'y marunong, dapat sana ito'y tinalakay din namin. Gaya po ng mga kapatid na nagbahagi, ako rin po ay galing sa Pentecostal Charismatic. Ang pagkaalam ko po dito sa paksang ating itatanong sa Panginoon,
Dito sabi ng aming tagapagturo, kapag sinabi mo ang kailangan mo sa ating Panginoon, Kanyang gagawin, sabi niya. Kaya kami po, lahat kami nagtitiwala sa may sakit, may pangangailangan sa physical na pangangailangan ng isang kapatid, dinadalangin po namin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang alam namin nung hindi pa nagpakilala ang Panginoon. Pero ngayon pong nagpakilala na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi sapat ang aming nalalaman nung hindi namin kilala ang Diyos. Ngayon po, iniintay natin ang kapayagan ng ating Panginoon. Matapos pong makita ng ating Panginoong Jesucristo ang pagpapakababa ni Birhen Maria, kaya eto na nga at ibibigay na ang kanyang kahilingan. Nagpakuha siya ng tapayang bato at doon ay pinuno ng tubig ang mga tapayan. Sa atin po, napakadaling unawain ng tapayang bato. Ito yung mga inilalagak natin sa ating mga pamamahay, sa ating mga banyo noon para lagyan ng tubig, makapag-imbak tayo ng tubig. Pero ayon sa Diyos, ito po ay ipinahayag niya sa 2 Corinthians 4:7 at sa 1 Peter 2:5. Basahin po natin. Narito po ang 2 Corinthians 4:7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito ng mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakahan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Dito naman po sa 1 Pedro 2:5. Kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang magandog ng mga hahin na ukol sa Espiritu, na nangakakalugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Napakaliwanag po ngayon na ang tinutukoy pala ng Diyos na tapayang bato, ito ay tao. At kung bakit ginamit niya ang bilang na 6 doon sa tapayang bato, ito rin po ay sumisimbolo sa tao. Kung ating maalala ng lalangin ng Diyos ang tao, ito ay kanyang nilalang sa ika-6 na araw. Kaya tumutukoy din po sa tao yung bilang na 6. At nahayag din po sa atin sa pamamagitan ng 2 bersikulong ating binasa na itong mga taong sinasabi ng Diyos bilang tapayang bato, ito pala ay mga pili. At ang tubig po naman dito na inilagay doon sa tapayang bato, ang akala po natin noon, ito ay ang tubig na literal, yung binibili natin katulad ng mineral water. Pero sa harapan ng Diyos, ang sinasabi pala niyang tubig ay salita, na inihayag ng Diyos sa Efeso 5:26 at sa 1:15-3. Basahin po natin. Narito po ang Efeso 5:26. Upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Dito naman po sa 1:15-3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Huwag po nating kakalimutan ang utos ng ating Panginoong Jesucristo na kailangang punuin ng tubig ang 6 na tapayang bato. Kung ang tapayang bato ay ang mga pinili ng Diyos, at ang tubig ay ang salita ng Diyos, ang gusto pala ng ating Panginoong Jesucristo ay mapuno tayo ng salita o tanggapin natin ang kabuuan ng nakasulat dito sa banal na aklat. Magmula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, wala pala tayong pwedeng kaligtahan dito. Ito ang katumbas ng pagbibinyag ni Juan Bautista. Kung mapapansin po ninyo ng binyagan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesucristo, ito ay inilubog sa tubig. Katumbas ng kabuuan ng salita. Hindi po pwedeng mayroong nakalitaw, hindi po pwedeng mayroong kang kaligtahan sa mga salita ng Diyos. Kailangan tanggapin mong lahat ang kanyang ipinasulat. Dahil kung tatanggapin lamang ng tao ang kabuuan sa salita ng Diyos, hindi po labas sa bibig,
yung totoong makikita ng Panginoon dahil hindi naman natin siya pwedeng dayain. Kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos magmula Genesis hanggang Apokalipsis, yun po pala ay pagpapakababa na sa kanyang harapan. Kaya sa pamagitan ng pagpapakababang yon, doon maghayag ang banal na Espiritu. Yun ang katumbas ng alak. Kung tatanungin po natin ang mga tao, tinatanggap mo ba ang kabuuan ng salita ng Diyos? Wala sigurong magsasabing hindi. Lahat sasabihin yan, oo, tinatanggap ko. Pero meron pong patunay ang Panginoon kung talagang tinatanggap ng tao ang kabuuan ng salita ng Diyos. Ito po ay mababasa sa Jeremiah 17:5. Ang sabi po ng Diyos, sumpain ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Hindi po ba tayo nagtitiwala sa ating kapwa-tao? Hindi po ba tayo nagtitiwala sa ating mga mangangaral? Tayo'y humihiling sa kanila ng pagpapaliwanag sa mga salita ng Diyos. Ang ibig po palang sabihin dahil ipinagkakatiwala natin sa kanila ang ating kaligtasan, iyon ang sinabi ng Diyos na sumpahin ng tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. At ganoon din po sa Kawikaan 3:5 na hindi dapat magdepende ang tao sa kanyang sariling unawa, kundi sa Diyos lang. Hindi po ba tayo nagdidepende sa ating sariling unawa? Hindi po ba inuunawa natin ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa banal na aklat? Na ang dapat pala ay hilingin sa Diyos ang unawa para maintindihan natin ang kanyang mga salita. At doon po sa Jeremiah 17:9, hindi tayo dapat magdepende sa ating sariling damdamin. Hindi po ba kapag tayo nasasaktan na sa mga salita ng Diyos, tinatanggihan na natin yan kahit katotohanan? Napakarami pong bagay na nababasa natin dito sa banal na aklat na tinatanggihan natin dahil tayo nasasaktan. Ang sabi ng Diyos, kung gusto mong karunungan, humingi ka sa akin. Hindi po ba tayo ay humingi sa mga tao? Nag-aaral tayo sa mga Bible school. Kaya patunay lamang na ayaw natin. Ginagamit kasi natin ang ating sariling damdamin sa mga salita ng Diyos. Kaya bang tanggapin ng ating damdamin na sa pamamagitan ng katotohanan ito ay kukunti lamang ang maliligtas? Dahil ang gusto po ng ating damdamin ay lahat ay maliligtas, maraming maliligtas. Pero ayon sa Panginoon, kukunti lamang ang maliligtas. At ang isa pa po ay ang nasa Marcos 4:34, kung saan ang nagpapaliwanag sa mga salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ba kapag hindi natin naunawaan ang mga binabasa natin dito sa banal na aklat, hinihiling natin ang pagpapaliwanag ng ating mga mangangaral, o kaya pinapakinggan natin ang bawat salita nila sa mga binibigkas dito sa mga salita ng Diyos? Hindi po ba dapat ang Diyos ang magpaliwanag sa atin? Pero ang inihintay nating magbigay liwanag sa kanyang mga salita ay ang ating mga mangangaral na kamukha rin nating tao. At tinatanggap din po ba natin na ang sabi sa Marcos 4:34 na ang lahat ng salita ng Diyos ay talinhaga? Hindi po ba kapag binabasa natin ang banal na aklat, inuunawa natin ito? Pero ang sabi ng Diyos, hindi natin pwedeng unawain yan. Kailangang hilingin lang natin sa Kanya dahil lahat ng yan ay mga talinhaga. Pagkatapos pong sinagot ng ating Panginoon sa kanyang kapayagan ng John 2:6, 7, 8, ang itatanong po natin ngayon ay yung 9, 10, 11. Babasahin po sa atin ng ating kapatid. Narito po ang 1, 2, 9 hanggang 11. Nang matikman ng Pangulo ng Kapistaan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat. Datapot nalalaman ng mga lila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ang Kapistaan ang kasintaang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay sakay nilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ay kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea
at tinihayagan ang kanyang kalwalatian at nagsasampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Kapatid, bago natin hingin ang kapayagan ng ating Panginoon, ano ba ang itinuro sa atin nung hindi pa natin kilala ang Panginoon? Ibahagi po natin ngayon. Noon po nga hindi ko pa kilala ang ating Panginoon at hindi pa nagpakilala sa akin, ako po ay kabilang noon sa mga oneness at isa na akong tagapagturo. Subalit itong mga tatlong talata na ating binasa, ito pong John 2, 9, 10, 11, ay maliwanag na sa akin na ito ang aking naunawaan. Kaya ito rin ang aking itinuro sa mga tao na aking tinuturuan. Pagkatapos po nating narinig ang patotoo ng mga kapatid ng hindi pa po kilala ang Panginoon, ngayon kapatid, dahil inihintay natin ang kapayagan ng Panginoon, ano naman ang kapayagan niya dito sa talatang 1, 2, 9, 10 hanggang 11? Dito po sa versikulo 9, noong kung sundin ng mga alipin ng utos ng ating Panginoon, ay ipinaharap niya ang alak na galing sa tubig sa Pangulo ng Kapistahan. At nung tikman ng Pangulong ito, ang tubig na naging alak, ay hindi niya nalalaman kung saan nagbuhat. At ay kinumpara po niya yung tradisyon na ang masarap na alak ay unang inihahain at itinitira yung lesser quality, pero dito sa kasal na ito, kung bakit ay napanatiling nandoon ang masarap na alak. Ang Pangulo pong tinutukoy dito ng ating Panginoon, gaya po ng nasabi, talinghaga po ang salita ng ating Panginoon, ayon po sa Lucas 22, 25 hanggang 26, at nasusulat, at kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay napapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. So, ang ibig kong sabihin, ang Pangulo po ng Kapistahan sa mata ng ating Panginoon, ay yung po pala yung pinakamababa at siya po ang unang nakatikim ng masarap na alak. Huwag po nating kakalimutan kung kanina ang Panginoong Jesucristo ay naanyayahan dito sa kasalan sa kanyang papel na anak, pero dito po sa paggawa ng alak, ito po naman ang kanyang papel bilang ama. Kaya kung hindi mo kakilala ang Panginoong Jesucristo, kailanman ay hindi mo maunawaan ang kanyang mga salita dahil sa kanyang dalawang papel na ginagampanan. Dito po sa pagkakalasa ng Pangulo ng Kapistahan sa alak na napakasarap na tumutukoy sa mga kapahayagan ng Diyos, parang dito nakita ng Diyos yung kanyang kababaan, kaya nahalata niya na kakaiba ang paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang sabi niya, hindi ito natikman sa iba. Talagang ang Diyos lamang ang may kakayahang magbigay liwanag sa kanyang mga salita. Kaya pag tayo'y nagpapakababa sa kanyang harapan, kapag ipinaliwanag niya, mararamdaman mo yung presence ng Panginoon. Napaka makapangyarihan ng kanyang paliwanag. Kaya hindi po lahat ng tao ay po pwedeng malasahan ng alak, kundi yun lamang talagang nagpapakababa o nagpapakasanggol sa harap ng Diyos. Sila ang makakalasa dun sa alak, kanilang malalasahan ng sarap nito, o sila ang makakaunawa sa mga ipinapaliwanag ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng kanilang kababaan, sila ay bibigyan ng unawa ng ating Panginoon. At kapag naunawaan mo ang salita ng Diyos o nalasahan mo yung ginawa niyang alak, doon mo makikita naman ang alak na ibinibigay ng tao.
Kaya dito po, kung magpapakababa ka lamang sa harapan ng Diyos, talagang malalantad sa iyo ang mga pandaraya ng tao dahil sa unawang ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya doon po mapupurihan mo talaga ang Diyos. Ito po ay nangyari sa bawat isa sa amin, kung saan kami rin ay naanyayahan sa isang kasalan, katulad nitong ating binabasa. Nakita rin po namin kung paano ginawa ng Diyos ang tubig na naging alak. Kami rin po ay nakatikim ng alak na ito, nakakaiba. Kakaibang paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya siya po ay aming pinupuri, magbuhat ng malasahan namin o ipaliwanag niya sa amin ang kanyang mga salita. At ang pagpupuri po namin iyan sa Diyos ayon sa kanyang ipinaliwanag sa amin, ito ay kanyang ipinasulat sa awit 56, Yes. Sa Diyos ay pupuri ako ng salita, sa Panginoon ay pupuri ako ng salita. Na napakalayo po sa naunawaan ko noon na pagpupuri sa Diyos, na sinasabi kong praise the Lord, hallelujah, praise the mighty name of the Lord Jesus Christ. Akala ko po noon yun ang pagpupuri sa harapan ng Diyos, pero nalantad po ngayon, yun po pala ay pagpapaimbabaw sa kanyang harapan. Hindi po tunay, dahil ang tunay na pagpupuri sa salita ng Diyos ay yung makita mo ang katotohanan sa kanyang mga salita. Noon po ang akala natin ay napakasarap ng ibinibigay na alak ng mga tao, katulad ng sinabi nitong Pangulo ng Kapistahan. Napakasarap nga ng paliwanag ng tao sa mga salita ng Diyos, dahil yan ay naaayon sa ating sariling damdamin o sa ating kaisipan. Hindi yan kumokontra, kaya napakasarap noon tanggapin ang kanyang mga salita ayon sa ipinapaliwanag ng tao. Pero kung ikaw pala'y magpakababa sa harapan ng Diyos, makikita mo napakasama pala yan. Kaya yun pong nagtanong o humingi dito sa ating tinalakay, sana kung paano ang nangyari dito sa Pangulo ng Kapistahan, yun ang maranasan mo. Kung nakikita mong napakasarap ng alak na ibinibigay ng tao o napakasarap sa damdamin ang ipinapaliwanag ng mga tao sa mga salita ng Diyos, sana sa pamagitan ng pagpapakababa ay may parating ng Diyos sa iyo at makita mo rin na yun pala ay masamang alak, dahil yun ay hindi papunta sa kaligtasan kundi papunta sa kapahamakan. Pero ang alak na ibinibigay ng Diyos, yan ay hanapin mo. Pero alam ng Panginoon kung kailan niya yan ibibigay. Kahit nagpakababa ka na, kahit pinili ka pala ng Diyos, hindi sa lahat ng oras na hilingin mo sa Kanya, yan ay ibibigay niya. Tinitignan muna pala ng Panginoon ang iyong estado. Ayon sa Kanyang hinahanap, ikaw ba'y mababa sa Kanyang harapan? Kapag nakita ng Panginoon yan, bibigyan ka ng alak. Kung hindi ka magsasawang magpakababa sa Kanyang harapan, hindi rin magsasawa ang Diyos na magbigay ng alak sa iyo. Kung nadarama lang ninyo ang aming nadarama ngayon, hindi pwedeng sabihin, sabi nga, kung hindi sa Kanya salita, kami po ay magpuri sa Diyos. Unang-una, napakalayo ang aming unawa noon. Napakalayo ang aming tingin dito sa kasalan, sa kanan. Biro mo, unang ipakikita ng Diyos na kung ikaw ay nagpakababa, ang ating Panginoon at ang Kanyang mga lagad, sila rin pala ay naanyaya sa kasalan. Di po ba kung ikaw ay tayo, kapatid, tayong magkakapatid na pinili ng Diyos, kung minsan tayo ay nalulungkot, kung minsan tayo ay masaya, doon natin alalahanin na ang Panginoon pala at ang mga lagad ay dinaanan din nila yan. Hindi pala biro ang pagpunta sa kasalan, sa Kanaan. At dito nakita rin natin na kung ginagamit pala natin ang ating kaisipan,
hindi pala natin pwedeng ingin ang kapayagan ng Diyos dahil nakikita niya ang kataasan. Ang tingin po natin noon, sabi, hindi oras, wala pang oras ang Panginoon. Pero ang nakita nating mensahe, paano iyayag ng Diyos ang kanyang kapayagan? Ikaw pala'y nagmamataas. Hindi pwede. Kababaan. Kaya kung minsan kapatid, aming mga kapatid na nakikinig kayo, bakit kung minsan nang marami tayong tanong sa buhay bilang anak ng Diyos, hindi natin nararamdaman ang kasagutan ng Diyos dahil pala nakikita ng Diyos na tayo ay nagmamataas. Pero kung tayo po ay magpapakababa, gaya ng ginawa ni Maria, doon niya naramdaman ang iniingi niya ay binigay ng Diyos. At yung pong kinasasabikan namin yung Pangulo ng Kapistaan, ang tingin po namin noon, yun ang mataas na tao na nagyaya sa mga kasalan. Pero baligtad pala. Sa atin kapatid, wag nating kalimutan yan. Kung kailan tayo nakikita ng Diyos na mababa, doon pala mag-aayag ang Diyos at matitikman natin. Kakaiba, napakalayo ng nararamdaman natin noon sa nararamdaman natin ngayon. Bakit hindi natin palaging isipin yan? Dahil alam natin sa ating paglalakbay, kung bigyan lamang natin ng konting oras ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, ito'y ating mararamdaman, gaya ng isang Pangulong sa Kapistaan. Sana po nagbigay ng moral lesson sa mga sa labas at dito naman sa atin, spiritual na kapayagan ng ating nadama sa Panginoon, ang kanyang pagmamahal. Samantala, doon po sa internet, meron po tayong website doon. Yun po ay ang www.purechristianity.org. Small letter at one word lamang po yun. May mga articles po tayo doon na inyong mababasa kung ano ang ipinahayag sa amin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat at ipinakita ninyong napakahalaga ng pagpapakababa sa inyong harapan. Dahil dito nyo lamang po kami aanyayahan sa isang kasalan na kung saan mararanasan namin ang saya, makakaramdam na kami ng kagalakan sa aming pagpunta sa isang kasalan. At dito kami kakain, kami iinom ng alak. Marami rin pong salamat at ipinakita ninyong hindi bawat kahilingan namin ay pwede naming sabihin sa inyo. Kailangan naming magpakababa muna sa inyong harapan para ang lahat ng aming kahilingan, ito ay inyong ibibigay sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Di na ako papaya na mawawala pa sa katotohanan aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya ang Ama at banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat,
Panginoon, at pinili mo ako, at itinurong landas